Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, lalo hong nadidiin itong kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte dito sa kanyang matinding banta sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit ho na gaganapin na SONA. Naku po, matindi. Kung matatandaan nyo, mga mahal kong taga-subaybay, ay binitawag ni Vice President Sara Duterte kung natinanong ho siya kung a-attend ng SONA. Ang sagot niya, hindi. I am self-appointed designated survivor. Ay matindi. May nalalaman ba pong mga designated survivor? Marami ho ang hindi pinalampas ito. May mga senador, may mga congressman, taong bayan na tinuturing nila itong pagbabanta. Katulad nga kahapon, tayo ay nanawagan na dapat managot at imbestigahan ito. Mga kaibigan, akala ko ako lang ang nananawagan ng ganyan. Buhat po diyan sa pinalabas sa News 5, ay mayroon din pong mga nananawagan na ilang congressman na dapat managot at imbestigahan. Talaga ito dahil ito ay isang uri ng pagbabanta sa seguridad ng Republika ng Pilipinas laban ho sa ating kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Pangulong Marcos at lalo't higit dito ho sa maraming buhay na nakataya na gaganapin ho sa SONA. Naku ho, matindi. Ayaw na ho siyang magpaliwanag. Dahil nagigipit na ho siya, lalo ho siyang nalulubog. Mga mahal kong taga-subaybay, nagtago na ho. Ayaw na magpaliwanag. Mga kaibigan, bakit ko po nasabi yun? Suriin po natin, huwag kayong aalis. Ito pong ipapakita ko sa inyo. Ay baka magtaka kayo. Itong artikulo na ito, mga kaibigan. Buhat sa Impact Leadership, nandiyan sa screen ang resibo, ay bigyan po natin ng kaunting public opinion ito, komentaryo. Dahil akala ko ay isang simple na mga pahayag na ginawa natin kahapon, simpleng komentaryo, but marami ho ang nananawagan din na talagang dapat imbestigahan na ito at dapat managot. Siguro, pagkatapos ng SONA na. Buhat po sa Impact Leadership, shoutout Impact Leadership, hindi na ako magpaliwanag, ayon ho, kay Vice Sara Duterte. Bakit nasabi niya na hindi na siya dapat magpaliwanag? Dahil ba nasabi niya na, itong sinabi niya na siya ay self-appointed designated survivor. Ituloy po natin, mga mahal, kung taga-subaybay. Vice President and self-appointed designated survivor Sara Duterte refused to elaborate on why she will not attend President Ferdinand Marcos Jr. Third State of the Nation Address SONA next week. Ayaw niya na ho. Bakit ayaw niya na? Mga kaibigan, takot na ba siya? O nagigipit na siya? O wala na siyang maikatuwiran? Kaya hinihingan, pumuli siya ng paliwanag. Doon sa sinabi niya, ay wala na po siyang sinabi. Mga kaibigan, heto ho, itutuloy ko po. When asked the reason, Duterte told GMA News Online and text message that she had already given an explanation which was misunderstood as a joke or banter. She said she would not provide further clarification. Ayun daw ho. Naibigay niya na ang paliwanag kung bakit hindi siya a-attend sa SONA na gaganapin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag ho. Which was misunderstood as a joke or ban. Na-misunderstood daw. Kaya ayaw na siya magpaliwanag eh. Mga kaibigan,
Eto, sinabi niya pa, nagsabi na ako ng rason, akala nila joke or bantrip, hindi na ako magpaliwanag pa. Aba, mga kaibigan, sa puntong ito, muli kong uulitin itong sinabi niya. Ipakita ko diyan sa screen. Babasahin ko ho. Nagsabi na ako ng rason, akala nila joke or bantrip, hindi na ako magpaliwanag pa. Ay maliwanag ko ito mga kaibigan, na talaga ang sinasabi niya ay totoo, na siya ay appointed designated survivor. Bakit mo nasabi yan? Sara Duterte. Maliwanag po dito. Na ika nga po ay nagsabi na ako ng rason, ibig sabihin, ay talagang totoo ang sinasabi niya, kaya ayaw na siya magpaliwanag. Ay kung susuriin po natin itong mga mahal kung taga-subaybay. Alam mo ba, Sara Duterte? Alam ni Sara Duterte na mayroong hindi magandang mangyayari diano sa araw ng kaganapan ng SONA. Kaya ayaw niyang umattend, mga kaibigan. Alam ni Sara Duterte, kung pagbabatayan nun natin itong kanyang statement, na talagang mayroong hindi ka nais-nais, ano man ang mangyari, na masama diyan sa gaganapin ng SONA, ay malaki po ang kinalaman ni Sara Duterte. Maliwanag po sa kanyang mga binitawan. Pinapatunayan niya na itong self-proclaimed na appointed designated survivor ay mangyayari sa araw ng SONA para sa kanyang kaligtasan, hindi na siya attend. Yun ang gusto niyang ipunto. At may mangyayari na masama diyan. Agayin mo ba ang pisto sa gobyerno? Ikaw ba ay magtatangka na gawin ang pisto sa Malacanang, itong ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos? Yan ba ang gusto mong ipahiwatig? At kahit hindi mo ipahiwatig, ayan ang gustong-gusto mo, na makaupo ka sa Malacanang ng illegal. Kaya't nasasabi mo yan, isang paraan yan ng destabilisasyon, isang paraan ng pagbabanta dito ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos na gaganapin ho ay sa araw ng SONA. Mga kaibigan, dapat itong isang vice presidente ay nandiyan ho katulong ng ating presidente sa pagpapalaganap ng healthy statement, healthy na ekonomiya. Katulong dapat ito sa pagpapalago ng ating ekonomiya, ba't hindi ho sa pamamagitan po ng kanyang mga galawan. Siya ho ay gumagawa ng mga diskarte strategy para na sa ganun ho mapabagsak ang ating gobyerno, ba't hindi ho nananaig, mga mahal kong taga-subaybay. Abangan po natin mga kaibigan, tayo po hindi natin hinahangad na anumang mangyayari sa araw ng SONA, dapat mapayapa, walang masasaktan. So, balik sa puntong ito, tandaan po natin, itaga po natin sa bato. Kung sakali po't may nangyari na hindi maganda diyan sa SONA, at may nangyari sa buhay ng ating presidente, wala pong ibang mananagot dito, kundi itong kasalukuyang vice presidente, dahil magbabatayo tayo dito sa kanyang mga galawan. Mga kaibigan, alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Mga kaibigan, gusto ko pong kunin ang inyong panig. Tama ho ba? Ang galawan ang pinapakita ni Sara Duterte. Naniniwala po ba kayo ito ay may samang balak sa araw ng SONA kung pagbabatayan po natin ang kanyang mga galawan, mga statement, mga kaibigan? Kahit abangan po natin ito. Huwag po tayong magpatakot, magpasindak, kung ano man ng galawan na hindi maganda ito. Wala pong ibang sisihin kung sakali pong magkagulo at mayroon destabilisasyon, kung mayroon mang guluhin at nagnanais naguluhin ang SONA ho. Muli kong ulitin, ito ang may kasalanan, ito ang may kagagawan, ito ang utak ng kaguluhan. Vice Presidente Sara Duterte. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news.
Nasabi ko po yan, datapwat, mayroon po tayong pinagbabatayan. Kahit saan tayo umikot, kahit saan tayo pumunta, malaking stream media, social media, yan po ang usapin. Ang galawan ho ni Sara Duterte. Isang malaking pagbabanta na waring mayroon siyang alam na hindi magandang mangyayari sa araw ng SUNA. Datapwat, ang sagot niya, hindi ako attend sa SUNA dahil I'm self-appointed survivor. Yun ang sinasabi niya. I'm self-appointed designated survivor. Ayon po kay Sara Duterte. Alam ko nakuha niyo ang gusto kong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay. Isang like lang ho sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.